iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mong ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, oh, yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na, yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlan. Ayan. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi naging kabahagi po ako ng Preacher's Journey in the Word. So, day 31 na po tayo. Ayan. Salamat sa kabutihan ng Diyos kasi tuloy-tuloy yung kapahayagan niya ng kanyang salita. Ayan. Na ang tema is God's Word brings light to our hearts and to our homes. Ayan, na makita po natin sa 2 Timothy 4, verse 2 to 4. Ayan, so, bago po ako simula, ayan, mag-proceed sa aking title. Sige po, samahan niyo po muna ako sa maiksing panalangin. Yes, God, Panginoon, maraming pong salamat sa oras na ito. Dalangin ko na ikaw pong kumilos. Panginoon, ikaw yung magbigay ng kapahayagan. Hayaan mo na ang iyong kapangyarihan, ang iyong banal na spirito, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan, kaliwanagan sa iyong salita, Panginoon. At tunay nga na wala kang magagawa, Panginoon, kung wala ka. Kaya ito ay buhat sa iyo sa iyong karunungan at kapangyarihan. Kaya maraming salamat, Ama. Tunay nga na ikaw po yung kumilos, yes, God, sa buhay ng bawat tagapakinig, Panginoon. Sa tanging pangalan na iyong anak ni Jesus, Amen. Ayan, isang mapagpalang gabi po ulit sa ating lahat. Ayan, magandang gabi sa viewers natin. So, meron po akong mga tanong. Ayan.
So, number 1 po, who is the author of the book of Timothy? Ayan. So, sa mga nakakaalam ng sagot, sige po, i-comment down below lang po. Ayan. So, yung una pong makasagot, meron po kayong free whole body massage, no? Na gagawin ni Brother Don. Diba? Saan ka pa? Di ba? May free whole body massage ka na using the anointing oil. So, yung oil na yon is ipapabless pa natin para sigurado yung mananalo is talagang gagaling or naman yung mga sakit or karamdaman na sa kanyang mga katawan ay gagaling. Pamagitan ng prayer with massage ni Kuya Don. Ayan, so i-comment nyo na po. So, who is the author of the book of 2 Timothy? So, sige po. Ayan. So, syempre wala pong ibang busy. Ayan. Yung answer po natin is si Paul. Ayan. Alam naman natin, nakilala natin si Paul. Yung nasa kanyang pananampalataya at saka pagganap ng kanyang tungkulin bilang apostol. Ayan. Tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Number 2 po, who is the recipient of this book? So, kanino ba sinulat yung 2 Timothy? Ayan. So, sige po. Yung mga mabilis mag-type, pwede nyo na pong i-comment. Ayan. So, siguro after ko pa lang makikita. Ayan. Kasi, phone lang pong ang gamit ko. Ayan. So, the recipient of the book is no other than Timothy. Ayan. Sa mga, congratulations sa mga nakasagot. Ayan. So, meron kayong free whole body massage. Ayan. PM lang po kayo kung kailan at saan. Ayan. So, next po, what is the main topic of this book? Kung ito ay sinulat kay Timoteo, kasi si Timoteo is nakabatang kamanggagawa ni Paul. Ayan. So, ano bang main topic? Ano bang pinag-uusapan sa second book of Timothy? Kaya dapat nating basahin. Okay. Sige po, one word lang po. Pwedeng English. Ayan. Pwede rin pong Tagalog. Kung saan po kayo komportable. Ayan. I-check ko na lang po after ng live na to. So, salamat sa mga masipag nating viewers. Ayan. To all pastors, ayan, salamat po sa inyong buhay. Ayan. Sa mga viewers natin, thank you po. So, the answer is, ayan, perseverance or katatagan. Ayan. So, ito po yung main topic. Kung bakit kailangan natin basahin yung Book of Timothy. Ayan. And next po, number 4. Ayan. What is the purpose of this book? Ano po pong dahilan? Bakit isinulat ito ni Pablo? So, sige po, kahit di nyo na po sagutin yan, the answer is, i-reveal na po natin. The purpose of this book is to advise and encourage Timothy that he may continue giving faithful witness for Jesus Christ and firmly hold on to the teachings of the Holy Scriptures. He also advises Timothy to fulfill his duty as a teacher and preacher of the good news, and to do all this despite hardships and opposition from others. So, kung isipin po natin, yung dahilan kung bakit isinulat ni Paul yung yung book na ito is para payuhan niya si Timoteo. Ayan, palakasin yung loob niya para magpatuloy sa ginagawa niya. Okay, yung pagsaksi kay Jesus Christ. Ayan.
at panghawakan niya yung turo ng banal na kasulatan. Ayan. At saka pinapayuhan din at pinapalakas ni Pablo si Timoteo para gampanan niya yung tungkulin niya. No? Kahit sa kabila ng mga kahirapan, pag-uusig, ayan, at pagsalungat ng tao. Kasi bilang isang lingkod ng Diyos at saka tagapagpahayag talaga ng salita ng Diyos, hindi talaga ganun kadali yun. Hindi lang dahil sa galing mo lang magsalita, hindi lang dahil may talento ka, hindi lang dahil sa gifts na meron ka. Lalo na kung hindi ka tinawag at pinili ng Panginoon. Diba? Kung titingnan natin, no, ayan, sa hot issues until now, diba? Nag-viral, sexy star, no, hindi ko na i-mention. Ayan, yung alam ko kilala niyo siya lahat, diba? Ang hirap tayuan yung faith na meron siya, pero ginawa niya yon. Okay. Dahil sa pagsunod niya sa salita ng Diyos. No, ganun din sa buhay natin bilang mga Kristiyano, mahirap talagang tuparin yung nakasaad doon. Pero kung mahal natin yung Panginoon at sinusunod natin yung salita niya, okay, kaya natin gawin yun kasi hindi naman natin piniplis yung mga tao eh. Ang tunay na piniplis natin dapat yung Panginoon na nakakakita sa bagay na ginagawa natin. Makita man niya ng iba o wala, di ba? Walang makakita niyan, walang makaka-appreciate. Okay? Ang tunay na nakakakita niyan is ang Panginoon. Kaya dapat ito ay ginagawa natin ng buong puso. Ginagawa natin ng totoo at may katapatan. Ayan. Kasi katulad nun, no, sa husband naman ng isang sexy star, no, siguro, ayoko siyang i-judge, ano, pero siguro, yung fault niya lang dun is, yung pagdi-deliver siguro ng message. Pero may point naman yung kanyang sinasabi. Kasi ito naman talaga yung mababasa at makikita din natin sa Bible. 'Di ba? Doon pa nga lang, no? Ang dami nang sumasalungat, no? Samot-saring reactions, no? Komento, iba't ibang opinion. Kasi ang mga tao talaga, sabi nga sa Timoteo, no, maghahanap sila ng tagapagturo na walang ituturo eh, kundi yung gusto lamang nilang marinig. Di ba? Ganun din sa buhay natin. Kaya nga, dapat kapag naghahayag tayo ng salita, talagang gawin natin ito ng buong puso. At talagang mahinahon. Ano, na hindi nadadaan talaga sa sindak. Hindi nadadaan sa mapanakit na salita. Kasi word of God yan eh. Diba? Ang unang tatamaan yan, tatablan is yung tagapagpahayag ng salitahan ng Diyos. Kaya nga minsan, pag inassign ako ni Pastor, ayan, kung nanonood si Pastor, ayan, salamat sa buhay ni Pastor. Kasi lagi talagang yung mga words niya talaga sabi ko sa sarili ko, pangalanan na kaya ako ni Pastor. Talagang natatamaan ka. Kaya kung natatamaan ka sa mga words na naririnig natin sa leaders natin, sa mga pastors natin, ibig sabihin para sa iyo yun. At ito ay makakabuti sa iyo. Like Paul, di ba? Sa pagtutuwid niya kay Timothy, di ba? Sa pagturo niya, sa advice niya. Kasi kung malalaman natin kung ang isang tao ay totoo, di ba? Kahit masaktan ka, di ba? Pagsasabihan kanya. Ayan. At nasa atin na yun kung paano natin ito tatanggapin. Pero dapat, kasi salita ng Diyos yun eh. Di ba? Buhay at mabisa. Talagang tagos hanggang sa kaibuturan ng puso natin, no? Dahil salita ng Diyos yan eh. Diba? Ganon din sa buhay natin. Kaya kapag pinagpipreach ako ni Pastor, parang ang hirap kasi ako muna yung unang tatamaan. Ganon talaga, no? Kapag ikaw ay nagtuturo, ganon pala ang feeling. Ikaw muna yung tatamaan. Kaya nga, words are powerful talaga.
Ayan. Kaya kailangan yung words na yon, no? Talagang ah tuparin natin eh kung ano yung nasa Biblia. Ayan, para maging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Ayan. So, ang title ko po, ngayong gabi, ayan, is Called to Serve Through Christ. Ayan. Actually, hindi po, ayan, pasensya na po is kung naging parehas nung tema na, ano, ah, anniversary ng SJDM. Ayan. So, congratulations po sa second year anniversary ng SJDM sa pamumuno ni Pastora Monet Hebres at Pastor Junel Hebres. Salamat po sa kanilang buhay. Actually, I'm so blessed talaga. Ayan. Siguro kung wala si Monet na nag-iwan, di ba? Na proceed nung una kasi tinuro yung iwan talaga, yung pagpatanggap sa Panginoon. At saka nung may gawain pa kami sa Bagong Silang, talagang tsinatsaga nila. Syempre ang layo din, no? Doon pa lang nakaka-inspired na. Nakaka-inspired talaga yung buhay ni Pastora Minette kahit mahirap. Marami silang pinagdaanang mag-asawa. Pero 'di ba, tuloy pa rin sila. Kasi tinawag sila doon ng Panginoon. Kaya, ayan, pasensya na po kung kaparehas, hindi po ako naggaya. Talagang nagkataon lang, mga 1 week before po, talagang, yun na po yung in-impress sa akin ni Lord. Nag-struggle nga po ako dahil gusto kong baguhin kasi nakita ko nga dun sa preach ni Monet yung call to serve. Sabi ko nako, nagkaparehas pa kami ng tema nung idadaos na second anniversary. Tapos, yun pa yung pinreach ni Pastor nung Sunday ng umaga. Kaya sabi ko kay Pastor, paano po kaya yon? Parehas, babaguhin ko po ba? Sabi niya, huwag mong baguhin. Kasi ayun yung in-impress sa'yo ni Lord. Galing kay Lord yan. May purpose si Lord kung bakit nagkaparehas kami ng topic ni Pastor at saka ng tema ng SDGs. Ayan po. So, yung text ko po is makikita natin sa 2 Timothy 4 verse 1 to 8. Ayan. So, hayaan niyo basahin ito. Pero sundan niyo po ako kung kayo ay may mga Biblia sa inyong mga tahanan. Ayan, meron naman po tayong mga Bible sa cellphone. Pwede natin gamitin. Ayan. So, sabi po dito, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus, nahahatol sa mga buhay at sa matay, alang-alang sa kanyang pagdating bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip. Ngunit daw, maging mahinahon sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang paglilingkod. Kapag dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito, ako'y mistulang isang handog na ibubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kaya naghihintay sa akin ang trono ng pala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng pananabik sa kanyang pagbabalik. Kaya kung babasa po natin yung Timothy, no? It's all about
pagtawag at pagganap ng tungkulin. Kaya, ayun po yung naging title ko. Ngayong gabi, called to serve through Christ. Kasi sa harapan ng Diyos, di ba? Talagang inatasan ka niya. Kaya sa mga kinakabahan, natatakot, no? Katulad ko na gampanan yung kanilang tungkulin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Tandaan mo na naglilingkod ka hindi para sa tao, kundi ito ay sa Panginoon. No? Kung walang makinig, kung walang pumansin, it's okay kasi nakikita naman ni Lord lahat ng bagay na ginagawa natin at nakikita niya yung puso natin kung tayo ba ay totoong mga lingkod ni Kristo. Ayan. Hindi lang sa salita, kundi sa ating gawa. Kaya, called to serve, ayan, yung why Jesus called you to serve. Ayan, ito po yung aking tanong. No? Bakit ka nga ba tinawag ni Kristo o ni Jesus para maglingkod? So, sasagutin po yan ng Efeso, chapter 1, verse 4 to 5. Sabi po dyan, bago palikhain ang sanlibutan, pinili niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya na tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon, ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na sagana niyang ibinigay sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. So makikita po natin, kaya pala tayo naririto, no? Kaya mo pala ginagampanan yung tungkulin mo sa Panginoon, hindi lang dahil na first choice ka o dahil inappoint ka. Okay, hindi lang to limited dahil nagpapahayag ka ng salita. Ano man yung tungkuling inatang sa iyong balikat, di ba? Ito ay kalooban ng Panginoon. Kasi siya yung tumawag sa atin eh. Siya yung pumili. No? Hindi ka lang niya basta tinawag, kundi pinili ka pa niya. Di ba? Kasi meron siyang magandang layunin sa'yo. It's according to the will of God. Kaya pala tayo narito. Kung ako nga lang eh, di ba? Parang hindi ako deserving. I'm not worthy para maging tagapagturo or tagapaghayag ng magandang balita, no, ng salita ng Diyos. Pero pag tinawag ka talaga ng Panginoon, di mo matatakasan eh. Like yung mga tinawag niya, di ba? Yung mga disipulo, no? Si Jonas, prophet, mga iba't ibang prophet or character, Bible character na inatasan ng Panginoon, di ba? Kapag tinawag talagang gagawa at gagawa ng way ang Panginoon. At sa atin din, di ba? Sayang naman yung pagkatawag, ano, kung hindi tayo tutugon. So, kailangan din ng pagtugon sa ating pagkatawag. Kaya, sa mga gumaganap ng kanilang tungkulin, okay, tagapagturo ka man o hindi, ayan, sa paglilinis man, sa pagluluto, o kung ano man yung task mo, okay, gawin mo yan hindi dahil sa church, gawin mo yan hindi dahil sa pastors, gawin mo yan hindi dahil may nag-uutos sa'yo, kundi gawin mo yan sa Panginoon. Kasi siya yung tumawag sa atin. Diba? Ang Diyos ang tumawag sa atin. Kaya ka nandiyan. Kaya tayo nandito. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon. At why Jesus called you to serve? Ano nga bang dahilan bakit niya tayo tinawag? Ayan. Kung babalikan po natin yung 2 Timothy, no?
Ayan, sa chapter 4, verse 1 to 2. Diba? Dapat yung kilalanin na kami, okay, sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at sa mga patay. Alang-alang sa kanyang pagdating, bilang hari, inaatasan kita, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. So dito pa lang, no? Sa harap ng Panginoon, 'di ba? Inaatasan na tayo. Ibig sabihin, tinawag talaga tayo ng Diyos, no? Para paglingkuran siya. Okay, hindi lang po ito limited bilang preachers, no? Kung saan man, kung anong tungkulin man yung inihanda sa iyo ng Panginoon. Tinawag tayo. Okay. So dito, tinawag tayo para ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya yung number 1 point ko po, why Jesus called you to serve is to preach God's word. Ayan. In letter A, ayan, faithfully. Ayan. So, bilang inatasan, no, sa pangaral ng salita ng Diyos, dapat pala ito ay ating ginagawa. Faithfully. Okay, sabi nga, napapanahon man o hindi. Di ba? Pumapabor man sa'yo yung araw o umulan bumagyo, di ba? Maganda man yung nangyayari sa buhay natin o sa panahon ng sagana, sa panahon na nalulungkot ka, sa panahon na masaya, okay? Tuloy nga dapat wala tayong pinipiling panahon. Kasi pag tinawag ka ng Panginoon, okay, kung faithful servant ka, sabi nga ni Pastor, ayan, lagi kong natatandaan, no, sa pagpapahayag niya ng salita, yung tapat, no, kahit pag balik-balik ta rin mo yan, no, yung word na tapat, tapat pa rin eh. At ito rin yung nais ng Panginoon. Kaya nga sa harapan niya eh, di ba? Ipangaral natin ang salita. Ibig sabihin sa harapan niya, no, gawin natin ito ng may katapatan. Gawin natin ito ng totoo, no? Kasi sa kanya tayo na higit na naglilingkod. Amen po ba 'yon? Ayan. Sabi nga sa 1 Corinthians 4 verse 1 to 2, dapat niyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Ang katiwala ay kailangan maging tapat sa kanyang Panginoon. No? Kaya pala yung mga preacher, yung mga pastors and pastora natin, kung titingnan natin yung kanilang buhay, talagang sinatsagaan nila. No? Ano man yung maging kalabasan nito, ano man yung maging resulta, bunga, no? Kasi alam nila na sila yung mga katiwala ng Panginoon. At ganoon din tayo. Katiwala tayo ng Panginoon. At bilang mga katiwala, dapat tayo ay maglingkod ng merong katapatan. Okay. So, kaya to preach words of God, to preach God's word, ayan, gawin natin ito faithfully. Kaya letter A po, faithfully. And sabi po ng 2 Timothy, ayan, 4:3 to 5, sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Ayan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. At ito po yung nangyayari na po ito, no? Sa mga viral posts, no? Na kung saan pag sa pakiramdam ng mga viewers, okay, na mga tagapakinig na hindi maganda, okay, sa kanilang pandinig, di ba? Nag-re-react sila ng hindi maganda. Diba? Nag-o-oppose sila dun sa message, dun sa word na kanilang pinakikinggan. Kasi
Kaya dapat bilang mga tagapagturo, dapat alam na natin yun kasi talagang deceptions ng kaaway yun. No? Na hindi na talaga sila makikinig. Yung mas gusto nilang pakinggan, yung masarap sa pandinig. Di ba yung mga sugar coating na kung saan yun na pala yung nagiging daan para mapahamak. Pero dahil inatasan tayo, okay, dapat hindi tayo nadadala sa ganung bagay. No? Kaya sabi dito, no, hindi na sila makikinig sa katotohanan, sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katahang isip, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras. Magtiis ka sa panahon ng kahirapan. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. No? So, preach the word of God. Kung ang letter A ko po is faithfully, ngayon po, ang letter B ko po is with gentleness. Kasi sabi sa verse 5, no, maging mahinahon ka. Kaya nga yung isang tagapagturo or tagapagpahaya artista, no, na nag-share ng word of God, 'di ba? Ang daming nag-react kasi the way he delivered it, no? Dahil sa kung paano niya ito sinabi. Eh sabi dito sa salita ng Diyos maging mahinahon, no? Sabi nga sa Galatians 6, no? Kung may isa sa inyong mahulog sa pagkakasala, no, kayong pinapatnubayan ng banal na spirito ang siyang magtuwid sa kanya, pero gawin daw natin ito ng mahinahon. Kasi baka tayo naman ay matukso. Baka bumalik din kasi yung mga sinasabi. Minsan, baka kinakain na lang din natin yung ating mga sinasabi. Kaya dapat maging maingat, no? Maging maingat tayo sa pagbitaw ng mga salita, lalo na kung salita ng Diyos yung ating ipapangaral. Siguro kung sa ibang bagay, nagagawa very emotional kasi ang tao, di ba? Nadadala ng mga pinagdadaanan. Pero siguro, excuses ka doon. Pero pagdating sa Word of God, lalo na kung gagamitin mo yung salita ng Panginoon, dapat maging mahinahon ka. Maging mahinahon tayo. Kasi kung talagang tagapangaral tayo, di ba? Yung buhay ng isang mangangaral, siya muna yung unang nababago. Di ba? Kaya nga, makapangyarihan talaga yung salita ng Diyos. Siya muna, kaya nga, kahit anong sitwasyon, no? Anong kaharapin, talagang nakukonvict ka na kung dati lagi kang galit, di ba ngayon, binibigyan ka ng pasensya ng Panginoon na para maging karapat-dapat ka. Kasi humaharap tayo sa Panginoon Once na habang tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo, ang mga tagapagturo kasi yung unang i-judge, di ba? Tayo yung unang magsusulit ng ating mga ginagawa. Kaya dapat pala tayo ay maging maingat at mahinahon. And letter C po, ayan, nakita po natin sa ating PowerPoint, ayan, perseverance. Okay, ito naman talaga yung main topic ng Timothy. Okay. Kasi hindi talaga madali, no, maging isang taga-sunod, no? Hindi madali na gampanan yung tungkulin, no? Hindi lang yan kasi basta position lang no? Lalo na kung hindi ka tinawag ng Panginoon. Kaya sa buhay natin, talagang makakaranas tayo ng mga bagay na hindi natin inaasahan. Pero kung tinawag ka at pinili ka ng Panginoon, tatayuan mo pa rin yung faith na meron ka. Kahit ano pa yung kaharapin mo, kahit ano pa yung marinig natin. As long as ginagawa natin ito sa Panginoon. Kung siguro yung mga maririnig natin is makakabuti sa atin, i-absorb natin. Pero kung ang maririnig natin, sa tingin natin, hindi ito makakabuti, diba? Itapon natin. Diba? Pero kung salita ng Diyos walang tapon kahit masakit.
'Di ba? Kasi diyan tayo tinutuwid ng Panginoon para maging karapat-dapat tayo sa harapan niya, lalo na bilang tagapagturo, tagapagpahayag ng kanyang salita. And letter B po, good character. No? Kasi kung babalikan po natin yung verse 5, ano, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Ibig sabihin, pag ginagampanan mo yan, no, dapat tayo ay karapat-dapat sa Panginoon. Minsan kaya tayo natatakot kasi meron tayong mga ginagawa, no, na hindi man nakikita ng pastors o hindi man nakikita ng kapatid natin sa pananampalataya, pero nakikita ng Panginoon. Kaya ito yung nagiging blockage, no, hindrances kaya hindi ka makatayo. Pero bilang tinawag, 'di ba, pinili ka ng Panginoon sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, no? Itinuturing ka ng banal at walang kapintasan. So bilang tagapagpahayag talaga ng Diyos, dapat tayo ay maging banal, no? At walang kapintasan, no? Kasi yung salita ng Diyos, ito yung talagang magpapabago sa atin. Lalo na kung dati, 'di ba? Ah, marami tayong mga bagay na against the word of God. Pero dahil binigyan tayo ng kaliwanagan, no, nakita natin na ito ay masama. Nasa pamamagitan ng mga nagtuturo sa atin, sa mga advices ng mga leaders natin na dapat pala sinusunod natin. No? Para magkaroon tayo ng good character. Kasi kapag yung good character natin, no, nasira, parang hindi ka na, parang ang hirap ng paniwalaan. No? Mahirap ng paniwalaan kung tayo ay sira yung pagkatao natin. Kaya dapat, kung lumalapit tayo sa Panginoon, dapat talagang pinaayos natin yung puso natin bago tayo humarap, 'di ba? Kaya nga kailangan natin mag-repent sa tuwing tatayo tayo. Although hindi naman perpekto talaga, bilang tao talaga nagkakasala tayo. Pero dapat tayo ay totoong na humihingi ng kapatawaran. At kung kailangan, dapat yung mga bagay na sa tingin natin makakasama ng mabuting pagkatao natin, ito ay ating iniiwasan. 'Di ba? Kaya nga yung repentance, ano uh, hate, hating or galit ka sa kasalanan. No? Ang true repentance, ibig sabihin galit ka sa kasalanan, ayaw mo nang balikan yung dati mong ginagawa, yung dati nating ginagawa. Lalo na nabago ka na ng Panginoon. At ito yung kailangan tayuan natin. Kaya katulad ni Paul, no, tayuan niya kung ano yung nakasulat sa Biblia. Kung ano yung nakasulat sa banal na kautusan or kasulatan. No? Ito yung advice niya kay Timoteo bilang nakakabatang kamanggagawa. Kaya masarap din sa pakiramdam na mayroong palang nag-a-advise sa'yo. Minsan, yung mga nag-a-advise sa atin, nagsasabi sa atin, di ba? Dumadating yung point na nagagalit tayo sa kanila. Pero dapat pala mas ma-appreciate natin sila. No? Kasi ginagamit sila ng Panginoon para ituwid tayo, itama tayo. No? At magkaroon tayo ng good character, no? Sa pamamagitan ng Panginoon. Kaya you are blessed kung lagi kang napagsasabihan. No? I'm blessed pala kasi laging napagsasabihan. No? At ito rin yung uh, nagtuturo, no, sa atin bilang tagasunod ng Panginoon. No? Ito din yung nagtutuwid sa atin. No? Para kung tayo, 'di ba? Kung halimbawa yung mga taong tinuturuan natin, 'di ba? Maituwid din natin sila ng may kababaang loob at maituwid din natin sila ng tama at mahinahon, no, sa tulong ng Panginoon. Ayan.
So next po, why Jesus called you to serve. Ayan, balik po tayo sa tanong natin kanina. Ayan, kung kanina is para ipahayag yung salita ng Diyos or to preach God's word. Okay. Pangalawa po is to fulfill God's calling. No? So sabi po dito, to fulfill, no, para gampanan natin yung pagkatawag. Kasi sayang naman yung pagkatawag sa atin, pagkapili sa atin ng Panginoon kung tayo ay hindi tutugon. No? So bilang tinawag at pinili, kailangan nating tumugon at gawin yung kalooban ng Panginoon na siyang tumawag sa atin. Okay. So, why Jesus called you to serve? Number 2, to fulfill God's calling. Makikita po natin yan sa 2 Timothy or 2 Timoteo 4, verse 5 to 7. Sabi po dito, ngunit ikaw, maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangaral ng magandang balita at tuparin mo ng lubos ang iyong paglilingkod. Ayan. Sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na dapat kong takuhin at hindi akong tapat sa pananampalataya. Nakita natin dito, no, yung pagganap talaga ni Paul, no, sa kanyang tungkulin. Diba? Kahit na ang dami niyang persecutions, ang daming pagtitiis, no, ang daming paghihirap na kanyang naranasan. Pero yung pagtitiis niya naman na yon isulit, no? Kasi hindi ito makukumpara sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin ng Diyos balang araw. No? Kaya alam ko yung pagtupad hindi ganun kadali. Pero kung intentional ka, di ba, kaya nating itong gawin. Kung gusto mo talaga, kaya nating gawin. Katulad ni Paul, no? Siguro hindi lang para tuparin yung tungkulin ng Panginoon sa kanya eh. Kundi dahil mahal niya ang Panginoon, di ba? Kaya talagang tumugon siya kahit yung buhay niya pa yung kapalit. Ganon din sa atin, sa ating mga tinawag, ano? Kahit hindi hindi madali, hindi man maganda yung mangyari sa atin, no? Pero sulit naman lahat ng pagtitiis, lahat ng persecutions na mga pinagdadaanan natin, kasi alam natin na tayo ay may buhay na walang hanggan at may kaligtasan sa tulong ng Panginoon. No? Kasi tinawag tayo ng Diyos eh, na para gampanan yung tungkulin. Kaya kung puro tayo lingon, 'di ba, sa mga nakikita natin, hindi tayo makapagpatuloy. Sabi nga, hindi na mahalaga kung sa isang paligsahan, hindi na mahalaga kung manalo ka eh. No? Ang maganda doon is yung matapos mo siya, diba? Hanggang dulo, kahit nag-struggle ka na. Diba? Ayun yung tunay nating panalo. Yung matapos natin hanggang dulo. Like Paul, talagang, diba? Ginawa niya yung the best niya. Kaya yung mga paghihirap natin sa ngayon, no? Worth it yan. Kasi alam natin na ang bunga naman ito, 'di ba, yung putong ng buhay, yung crown of glory, 'di ba? Na reward ng Panginoon. Hindi ka man laging maganda yung grades mo, hindi ka man laging napaparangalan, no? Kahit wala man nakaka-appreciate sa mga bagay na ginagawa mo, 'di ba? Ang mahalaga yung appreciation ng Panginoon. Kasi ako dati, nag-e-expect ako. Pero tinaman ni Lord yung heart ko na dapat hindi. Kasi kung lahat na lang ng bagay, 'di ba,
makamtan mo dito sa mundo, lahat ng reward ma-achieve mo, baka wala ka ng reward sa langit. No, ganun din sa buhay natin. Kung nag-expect tayo lagi ng magandang buhay dito, siguro kung kalooban ng Diyos, talaga namang ibibigay niya yan. Pero paano kung hindi? Hindi na ba natin gaganapan yung tungkulin natin bilang tagapaglingkod ng Diyos? Di ba po? Di ba? Kaya nga, napapanahon man o hindi man laging pabor sa iyo yung panahon eh. Di ba? Gampanan pa rin natin. Kasi ito yung kalooban ng Panginoon eh. At dito niya tayo tinawag para sa kanyang magandang layunin sa buhay natin. At ito yung kailangan nating tayuan, no? At panindigan. Kaya to fulfill God's calling, kailangan talaga paninindigan eh. Like yung sexy star na, 'di ba? Pinanindigan niya talaga eh. No? Yung faith na meron siya. Kaya ang daming bash, no? Okay lang 'yon. Kasi para sa Panginoon, tama yung ginawa niya. Ganoon din sa buhay natin. Dapat ang nabibigyan natin ng lugod, walang iba kundi yung Panginoon lamang natin, hindi yung tao. Kasi kung tao lang, man's pleaser tayo. Pero dapat we are God's pleaser, no? Si Lord ang laging napaparangalan. Kasi siya yung great audience natin eh. Siya yung witness natin, hindi yung mga tao. No? Kaya dapat may kasamang pagtupad. No? Lalo na sa uh, tungkulin na inatas na sa atin, kahit mahirap. No? Kasi darating din panahon, ipapahayag sa iyo yung kaluwalhatian niya. At ayun yung tunay nating reward. Kaya nga, why Jesus called you? Kung kanina to preach the word of God, tas pangalawa, to fulfill God's calling. Okay. Yung pangatlo ko po is to earn God's reward. No? Siyempre, dahil meron kang pagtitiis, meron tayong paghihirap, no? At meron tayong ginawa sa Panginoon. Meron tayong i-earn. Meron tayong aanihin. So, katulad lang sa pag-aaral, di ba, ng mga estudyante. Once na talagang masipag silang mag-aaral, ginagalingan, di ba, may reward ka talaga makukuha. Okay. Sa ginagawa natin sa kapwa natin, 'di ba? Hindi man maibalik ng tao na 'yon, pero sa Panginoon, kasi sa Panginoon natin ginagawa 'yun, 'di ba? Kaya there's a favor, no? There's a double favor coming from the Lord, no? Kaya tandaan natin sa mga bagay na ginagawa natin, no? Aanihin natin. Kaya, sabi nga natin lagi sa Bible study namin, magtanim lang ng magtanim. Kasi in due time, no, aani at aani tayo ng mga bagay na ginawa natin. Kung kabutihan, kung para sa Panginoon, ito ay magdudulot ng maganda. Kung hindi, alam naman natin na magdudulot ito ng kapahamakan at kamatayan. No? Kaya kung ano yung nangyayari sa'yo, ito yung resulta ng bagay na ginawa natin or dinesisyonan natin, sabi nga ni Pastor. No? Ayun pala yung bunga ng ating pinagdesisyonan at pinanindigan. Pero kung yung paninindigan naman natin ay nasa tama, ayan, ito ay magbubunga ng sagana at magbubunga ito ng maganda. Ayan. Kaya sabi nga sa 2 Timothy 4 verse 8, no? Kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom ang siyang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Si po, talagang may aanihin tayo. Diba? Ang ganda nung reward na ipuputong, ipapataw sa atin ng Panginoon. Lalo na sa mga taong tumupad at gumanap ng kanilang tungkulin, no? Sa
Panginoon. Diba? Kaya ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa para gawin pa natin. Diba? Ibigay natin yung the best natin. Ano mang maging sitwasyon, no? Ano man yung ah, mangyari, mga bagay na hindi natin inaasahan. Kasi ang Panginoon lang naman yung nakakaalam nun. Pero ang mahalaga doon, talagang there's a reward and there's a favor from the Lord. Lalo na yung mga taong naghihintay sa Kanya. Like Paul, no? Alam natin yung mga sinakripisyo. At sulit yung sacrifices na yon. Maging sa atin din. Kasi kung talagang tagasunod tayo ng Panginoon, di ba, ito ay may kaakibat na sakripisyo talaga. Kasi hindi naman niya pwedeng maging alagad kung hindi niya kayang pasanin yung cross. Di ba? Ganon din sa buhay natin. May mga bagay na sinasakripisyo tayo. Alang-alang sa Panginoon. Pero yung sakripisyo naman natin, alam naman natin na ito'y magbubunga ng maganda. Kaya nga yung number 3 ko po is to earn God's reward. May i-earn ka talaga. Pero dapat, hindi lang tayo maging after sa i-earn. Okay? Kundi, maging after tayo dun sa pagtupad. No? Kasi ito yung nais niya sa atin. Kaya, to earn God's reward, do the rule number 1. Because we are called to serve. No? You are called to serve. Tinawag tayo ng Diyos. Kung ina-expect natin na yung reward na yon na nanggagaling sa Panginoon, kailangan gumawa tayo. At gawin natin ito ng totoo. Gawin natin ito ng may katapatan, no? Gawin natin ito ng mahinahon, no? May pagtitiis, magandang loob, at ito ay dapat tinutupad natin para hindi masayang yung bagay na ginagawa natin sa Panginoon. At sa mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon, dapat tunay nga na siya lang yung maitaas. Kaya maraming salamat sa mga nakinig, ayan, mga supporters. Kaya maraming salamat sa buhay ng ating mga pastors. Ayan, na talagang nag-i-inspire sa atin, lalo na sa mga baguhan na tagapagturo at nangangaral ng salita ng Diyos. Salamat sa buhay ng bawat isa. Yung mga media tech na ginagamit, ito ay malaking tulong na para sa journey na ito or journey in the world. Ayan. So, marami pong salamat sa lahat. Hayaan niyo po na magtapos po ako sa pananalangin. Yes, God, marami pong salamat sa buhay, Panginoon, na bawat isang nakinig, Panginoon. Tunay nga na yung salita mo, Panginoon, na ngayong gabi, ito yung magbigay, Panginoon, sa amin ng katatagan. Sapagkat bilang mga tagasunod, bilang mga lingkod, tagapagpahayag ng salita, hindi po talaga madali yung buhay, Panginoon. Pero alam namin kasama ka namin sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kaya turuan mo kami kung paano namin tutuparin yung tungkulin na iniatang mo sa aming mga balikat ng may buong puso at katapatan, Panginoon. Kaya maraming salamat. Tunay nga na ikaw, Panginoon, yung siyang mapapurihan, Panginoon, sa bagay na ginagawa, maliit man o malaki, Lord God. Tunay nga na ikaw lang, Panginoon, yung aming pinaglilingkuran at itinataas sa buhay namin, Lord, sa buhay ng mga nakikinig sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat, Ama.
Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pagdadakila sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Yeah. God bless us all po. Salamat. Sinabi mo sa iyong salita'y di kita pababayaan. Tumawag ka't manalangin at ikaw ay aking pakikinggan. Kahit ano man ang iyong nararanasan, nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapang mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magbukas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili